Baka natin siya dito mga kuya. Mga repa. Oh, Asian Apparition. Going in for the dazzle and the counter. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. At nakuha ang task dazzle. How will Mineski? Who is Lord? I like this pick. Mga boss, kakasubscribe ko lang sa pizza nyo dyan. Pampatanggal po yan. Nice casting mga boss. Pampagising. Shoutout na lang sa Team Cisco. Sila Derby Eugene, Jat, Yeng, at Jober. Salamat pre. Thank you very much. Actually, kumakain ako ngayon ng manok. I hate to say this guys, but the draft is not real. Para sa Menengue. 10 seconds remaining. Ang gana ngayon ah. Prepare for battle. I like this. I like this. I like this. Etikas. Ang gana. Oy, Duno! Tyro! Tama na yan! Pwede, gumaling to, TV! It's time! Kumana? Magkape ka dyan. Okay, mga pare. This is it. Pansit Malabon, Pansit Bone Thugs, Pansit Vanilla. Lahat ng klase ng pansit, tawagin nyo na. This is game number 2 of eHome versus Mineski. At sa mga hindi nakakapanood, it is Mineski actually taking game number 1 of this best of 3 series. They are up against eHome again. Medyo ibang ganda lineup ng eHome dito. They have CDY on his one of his signature hero, the Slark. Lanem on his support lineup, but Mineski Bugaw portion, and that is Jay, the Raging Potato, on his Templar Assassin, ang signature hero rin ni Jay dito. So, gumana ang Dota TV mga kaibigan. So, makakapag-cast tayo ng mga mala-impactong galawan. Kami magkocontrol ng camera. I like this beautiful. Ako na. Nakita mo ba yan, ng otawat ng Pilipinas? At napakaswerte, secret siya pa yung may logo. Yun. Medyo lumaging ang konti. Pero papalag naman. Jesse Bashon, The Undying, Gyrocopter dito, Bar Cuckoo. Ancient Apparition. Ay, hindi. Oo, apa si Jules dito, mga kaibigan. TA up against the Viper. Medyo pahirapan na tapatan to. Old Chicken up against JJ. Hindi siya, syempre, hindi ka komportable if you are... That's a natural counter. Natural counter yan, no? Kita mo. Grabe. You can easily eat out yung refraction charges mo, which is very important. Yun ang strength ng TA eh. Yung refraction charge ang strength niya eh. So, let's see. Slardar ni Mr. Rio, ang mga paboritong hero ng Mineski. Nakukuha na naman nila dito mga kaibigan. Jesse Vash Undying. This is an interesting 3-on-3 matchup, Kuya D. Sa top lane, no? Oo. At may early sentry dito. Hindi ko alam kung para saan. Pero summentry ward sa mga kuya mo dito. Decay ka, boy. Decay is doing it. Uy, naku, pumasok si Lina. Nasa maling liga to. Mali na pinasukan liga, mga kaibigan. And this good... tingnan natin kung makakakuha. Hindi nila gino-go. Sinasaktan lang nila. This is a good choice. For Mineski, medyo hindi pa kasi oras para ilabas ang alas. Wala pa rin wala ring tombstone. So bakbaka ng level 1 to, anong asama mo, pero ito inaabol na si Raging Potato dito. Binabox out ang Raging Potato dito sa mid. Patay si Raging Potato. Hindi siya mamatay dyan. Sa taas naman mga kaibigan. Ala ko po. Naku.
Oy, Lina, going down. Dalawa. Uy, naku, baka kubos tayo. Ubus naman po Miniki. Ubus na Miniki daw dito. Tingnan natin. Slark! Bouncing in! Pero, naku po, laggers, creepers. Ano? Kaya pa ba o balik na tayo sa nakagisnan? Kaya pa naman yata eh. Balik na tayo sa nakagisnan. Mahirapan tayo dito pare. Hindi natin mabibigay yung effort natin all out dito. Sige. Balik tayo sa nakagisnan. Lag kasi. Okay. Oh! Kunyari hindi natin alam ang nangyari. Oh my God, anong ginagawa ng Mineski dito? They want to go for this Lina. Oh my God, tinubso niya mga kaibigan. CTY na ibagbakbakan dito. Oh, micromatic lang. Tignan natin, medyo napalaban ng mga kuya mo. Tignan natin kung hahabol dito. Si Potato Man kasi. Sakit oh. Nilipat dito eh. Oh, what happened? Oh noes. Patay ang ancient apparition. First blooding creepings. Eto. Gyrocopter na paglipas. Sinapak si Lina rito. One more sapak. One more hit. Oh, Shallow ganda ng grave. grave. Yun pala yun. Grave pala sa sarili yun. I think mahirapan ubusin na Mineski yung ano yung sa lineup na yan. Makati yan, Slark eh. Alam ng lahat yan. Slark yan eh. Slark Lord yan eh. What do you think of ano? The try lane? Sasabayan ba na Mineski yan? Alam mo, lugi na sila sa sabayan. Ang kailangan ng Mineski dito, lumamang si Rio. Since yung mid is hard din, oh. Hard game. Hard life kay Bimbo yan. Kaya kailangan maagang makakuha ng perong ganda na rotation dito. Pero, depende, oh. Pwede rin ba? Pwede ang gawin ni Bimbo dito, kumuha na lang siya ng rune. Kay yung mouse. Kuha siya ng rune tapos gumang siya sa top kung gusto niya makaluwang. Kasi no choice ka talaga. Choice no production no? Rat ka dun. Tingnan natin, pinagpaplanuhan ng masama rito. Hindi nagpapakita ang Lina dito sa top lane. So, kailangan Game aggressive. Hindi, magtago muna yung mga ibang lanes since hindi nila alam kung nasan dito. At ito nga ginagawa ni Rio, hindi siya malapit. Here comes the shards. Kinulong yung mga kaibigan. Snowball connecting, tingnan natin. Pero Lina masyado malayo. And here comes the Slardar with the counter stand. Tingnan natin kung i-go niya yan. Ang dying is here. Here comes the decay. The tombstone has been popped. Hahabol ba sila rito? Oh no. Tingnan natin. Oh, stun won't connect. Sayang. Kasi kung tumama yun, may stand din siya. Malaking tendency ma-stand din siya. So, Mineski will just be happy to walk away without any casualty on that particular engagement. Nakita mo, still the score stands. Oo. Kuya D. Nag-level up na yung Mineski, pre. Tumitipi na sila eh. Oh no, Viper. With ako po, mukhang mamamatay. Hindi. Wala namang vision yan eh. Oh. Paka-haste. Muntik na. Walang vision yan eh. Paano mamamatay? Viper lang yan. Not unless merong isang hero doon, they will be able to dust. Go, Mineski. Belarus with you. Thank you very much. Thank you, Belarus. Belarus, are you a person? Joke lang. Belarus, di ba? Ano yun? Bansa yun, boy. Oo. Alam ko. Ito na, hinahabol dito. Kuko, gusto makipagbalugbogan. Pero alam mo, si CTY, best hero niya yan eh. Oo, Slark Lord. CTY Slark Lord yun, TI eh. Mita mo, may 10 charges siya ng Magic Stick, so pwede sila maging aggressive dito ha. Oo, they can go for a chase. Patay yata si Kuko dito. TP coming in from Kuko. He will be able to escape, and Kuko that's a word realizing the danger, the imminent threat. The Twilight Zone. The Twilight Zone indeed. And now Lina farming solo on that bottom lane. At medyo okay lang naman si TA dito kahit pa paano. Viper is 25 and 10. TA is 21 and 2. So tamang init lang. Saktong SI lang. Saktong init lang. Ano yun? At ito, tingnan natin. So network natin, hindi natin nakikita since wala tayong control dyan. Pero I think ahead ang eHome dito. In terms of network, since they are dominating ito, pero tingnan natin dito, here comes the central world placement, tingnan natin, napalaban ng mga kuya mo, ang dying is here, Lina is here as well, tingnan natin dito, shards, 4 ang nandito, hindi, 3 ang nandito, and this undying might go down, but there's a TP coming in dito, ancient apparition with the TP, pero hindi ba delikado yan? Ang pasok dito, delikado ang dito, Mineski, uy, pinasok pa dito, walang killer crossover move, ba't may mga ganun? Hindi sa atin yan, ninakakulan natin yung feed eh. At let's see, Jules might fall down as well. And that is a triple kill for Old Chicken for the Viper.
Surprisingly, hindi, ang tagal nung habulan, walang nag-TP. This is a Oh bad my God, bad for start for Mineski. 1-5 in favor of home, mga kaibigan. And that is a Templar Assassin down. A Templar Assassin, a TA down, a Undying down, and Apparition down also, as well as a Tombstone down. So Mineski, kailangan nila mag-ingat dito. At kaya ba? Yun ang tanong. Sakit. Kaya naman, pero kailangan lang maging Well, medyo naka-buy time naman sila. Enough time, I think, for Rio to farm kahit pa paano sa bottom lane. They need that dagger on Mr. Rio in order for them to go counter yung aggression dito ng eHome. And this is the eHome na kilala natin, pare. Alam nila kung saan sila gagawa ng place eh. Naging problema dito, yung Viper pa, yun pa yung worst case scenario na makakuha ng triple kill. Sa totoo lang eh. Kasi Viper is one of the heroes na kailangan ng early items or early farm. Pero isa rin siya sa mga hero na mabilis mawala yung effectiveness niya. Since Viper siya, limited lang talaga kasi nagagawa ng Viper eh. Talagang he is designed for early lane aggressions. Pero ito, delikado si Kuko rito. Napapalibutan siya ng 3 at the moment. Tignan natin ang gagawin ni Kuko. Shards blocking him while response connecting. And that is a dead Gyro Copper, and that is eHome getting their 6th kill on this game. Mineski, they need to be careful. They need an average of almost 1 minute 10 seconds ang kill ng eHome. Ganda ng rotation na nangyayari. Getting the breaks, getting the runes. Ayan. Pero, makamuli may traps pack. Tinrap niya. Makapatay niya. Mapapatay nga niya. What a play coming in. And that is a kill. Getting that DD and isolating Lina. Kumbaga, hindi, nakuha nung Lina actually yung DD. Okay. Pero it is Jay getting that much needed kill on that support will help him farm dito sa laban natin. Dapat yan na lang gawin ni Bimbo dito. Kunin niya na lang yung roads tas help sa lane. Mahirap tapatan yung Viper sa ganitong sistema. Ang ginawa lang ang ginawa ng eHome dito, they started playing the Tuskar off lane, pero nung nakuha na yung level 6, it is now Lina actually farming. So they are planning to go 4 core dito sa laban natin na to. Pero Mineski, nagtatago sila behind the tree line and they will try to protect this Templar Assassin dun sa aggression dito. Possible go. Yan. Maganda yung ward placement dito ng eHome. Aggressive wards on that mid lane para makita nila yung aabutin nila ng initiation. They also have the dazzle so they can afford to tower dive dito since alam naman natin na meron silang buy time skill which is yung Shallow Grave. Slark going in for a hand of Midas, so expect this Slark to be fat pagdating ng ating mid-game period. Mag-Scotty Pippen yan sigurado. Pero ang timing ng Mineski dito, the window of opportunity for Mineski at this in this particular time is yung yung dagger timing. Kung dahil pag nakuha ng Slardar yung dagger niya na medyo hindi pa ganun kadami yung item na Slark. Kaya nilang pulbusin or kaya nilang i-delay yung items to the point na makakakuha na ng item ETA nila. And we are talking about ETA Slardar. Probably one of the best 1-2 punch combo sa meta mula noon hanggang ngayon since nagsastock ang armor piercing sila. Negative armor technique. Yung mangyayari dyan. So, let's see. Ano naman? Let's see kung paano diskarte dito. Everyone is waiting for how will they react. Actually, yung pinaka-importante dito doon, minimize mistakes. Especially ngayon na ang aggressive dito is eHome. No, the lockdown. Kabim forcing the teleportation on the side of eHome, and that is multiple TP going on the side of eHome. Pero Mineski, ito na ang TP naman nila, counter initiation dito sa bottom lane. Meron Slardar, hindi. Malabo yan. Easy lang tayo. Easy panisi, kumbaga. Oo. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa laban natin na to. Here comes the Ancient Apparition Ultimate, not hitting anything dito sa mid lane natin. Oh my god, there's the shards. Coming in, mukhang ita-tower dive kaya nila to. TA na with 1,600 gold. Kailangan makuha ng TA yung dagger timing niya in order to be... Nako po, delikado.
Oh my God, this is dangerous. Dangerous indeed. Binato mga kaibigan. Binato na ang dapat ibato. Oh no, umay dito. Naku po. And that is Jay going down. Plus the stocks will be taken down by Team E-Home. Great read coming in via E-Home. Yung alam nila na by the 11-minute mark, marami ng stacker scrapers. Yung yung TA. So, ang ginawa nila, sige, pastakin mo muna. Yan, nakawin natin yan. Hindi ko alam kung intentionally, 11-minute mark, 11:30 talaga yung ganking time doon, Kuya D. What you think? Oh, ganun. Usually, kasi alam mo, nawawala na sa lane. Double stack eh. Malamang dumuha na yun. And plus, you have the Lina with the level 6. So, you have that burst capability. Pero ang ganda nito. Tatama ba? Tumama, mga kaibigan. Will it be enough to take down CTY? Kahit makapag-TP ka CTY, walang lunas yan. What and a play! Jules with the sniper Rino Masterino. 3-7. That is a much needed kill on that Slark. Wow. At least stopping Slark for a bit dun sa kanyang progress. Viper now opting for a mecha. And tignan natin kung what's the plan stand here for Mineski. Gyrocopter on the mid lane. Kuku now up with a bracer. Itemization for Kuku. I think he will go first for a drum of endurance para matulungan ang team nila on that engagement. Kuku hindi siya ganun ka-familiar sa playstyle ng Chinese na ginagamit yung Gyrocopter sa Gyrocopter na gumagala-gala. Pero tignan natin mga kaibigan kung ano ang gagawin ng Mineski Dota dito. And the dagger timing for Slardar, medyo makukuha niya ng mabilis-bilis. He will have that dagger up and running. 13 minutes now. Eto, Templar Assassin. Oh my God. Susubukan nila ang anong gagawin nila rito. They are going for this tier 1 tower in the top lane. Mineski, they are covering multiple dagger pickup on the side of Mineski. They are under the cover of smoke. This might be the very big first engagement on this game, mga kaibigan. Templar Assassin with dagger, Slardar with dagger, but the placements for E-Home. Mineski realizing na nagde-deward ang E-Home, so alam nila may idea na yung E-Home na nandun sila. And Mineski will wisely back off dito at they will avoid that engagement and they need to go back farming dito. They have now the dagger on TA, dagger on Slardar, so across the two heroes on the side of Mineski, they can easily take down anyone na ma-isolate dito. Pero smoke coming on the side of... Oh no! Nagkita sa mata mga kaibigan. Oh, mayaman ni Popcorn. Nakakataguan dito. Leron sinta buko ng papaya. Shards not connecting. Tombstone will be pop. Ultimate of Ancient Apparition will just hit the Lina. But Slardar is here. Shallow Grave is here as well. Naku mo, delikado sila rito mga kaibigan. Tingnan natin kung nakakabula pa rin. Tombstone biting. And that is a kill. Dazzle is here. There's the stun. Oh my God! Lanaya taking down one. Here comes Mineski. They are going for the chase. Jay wants this kill on the Tuskar. Hinahabol lang siya ng Slark dito. Pero lumalaban pa rin sa cancer mga kaibigan. Nandito din ang Slardar. Kumuha sila ng rune. Tignan natin. Pounce in. Coming in from CTY. But he won't be able to get that kill on the Templar Assassin. So far, that is a 2-for-1 trade going in favor of Team Mineski. And 5-8 is the score. Still, E-Home, they are up. In terms of net worth, dun sa dalawang core heroes nila dito, si Lon nakatulog na. Tutulog na si Lon, pare. Huwag tayo maingay. Ayun, nagising na si Lon. Nagising na siya. 5-8 is the score. This is game number 2 sa mga kakapanood pa lang. Mineski going in on that Lina, on that bottom lane. And now, they have string 3 kills in a row. And they are now back into this game. Yari, pwede. Umalis ka kaya muna. Bakit? Nananalo na yung Mineski. Dali na, malas ka. Sa'yo, kuya. Ay, sorry. Na naman, oh. Oh, nahabol na naman. Nagtipi sa mukha, mga kaibigan. Wala. Sige, duran. TP sa mukha.com.ph. TP sa mukha.com.ph indeed. And 6-8. Duruan mo ako ngayon. Kaya rin kita bukas. Sabi ni kuya ko. Diyan, dinuruan siya eh. And the Templar Assassin now starting to gain some momentum and grab. Heading back towards the direction of the Radiant or on the direction of Mineski. They are they are also now ahead in terms of network dito mga kaibigan. Slark with 1,700 gold. Midas is up on him. Threads as well with a Brazier. Concern natin dito kung nasa side ka na Mineski, Quiddies, wala pa rin tayo nakukuha ganong tower. So, yung space na nabibigay nun para sa Slark ang lalim kasi na lao. Tingnan mo yung E-Home.
free to neutral sa gubat natin. Hindi pwede yan, boy. Wala tayong magagawa eh. Diyan ang lakas na rin ang lakas ng e-home sa mga little scrim na ganyan since they have the dazzle on their side. Mineski, being familiar with the dazzle, kung ano ang naidudulot niyan sa laro, is, syempre, iiwas sila diyan sa mga ganyang klaseng engagement since mahirap nga yan. Ito, Charles, connecting on that Gyrocopter. Pero medyo malayo pa yung network ni Gyro. Number 4. Number 4 lang siya in terms of network. Pero, okay lang yan. Dahil, ang fear of e-home dito is pag yung strength ng lineup nila nagsimula ng mahina. Remember, they are playing a Viper and a Tuskar. Wala silang real for dito eh. Pero Mineski, kasi yung potential nila pagdating sa mid to late game, napakataas. Slardar, TA, and Gyrocopter, that is massive amount of area physical damage. You see the parang the haste of e-home to actually engage or have a fight kasi ang sakit ng galawan nila early. Oo. Pero ito nako, objective Dota coming in from the side of e-home, mga kaibigan. But Mineski, they are under the cover of 2 million pesos smoke. Dito, mga kaibigan, tignan natin kung what's the plan style. Pwede. Kaya nila to. Gusto nila. Kung gugustuhin natin, kaya natin to. Here are going in. Ultimation patay! Oh my God! Rolling Thunder, pero hindi na makayang na rito. Undying Tombstone has been deployed. Okay. Ready Potato. Oh my God! Double kill. Pinanatan na lang si Dazzle. Great Viper! Oh, gitna. Triple kill! Raging Potato. Lumalaban pa dito. There's a buyback coming in. Nag-buyback si Kuya, pero wala sa vision and mission. Ito na ang Katinon! Ang Katinon! Raging Potato! It's like being chased down. Tatapakan kita! Hindi natapakan! Pero ito mahabol ng pass. Oh no! Oh! What a play! Pero din si Bibo! Papalamigin kita! Nag-ahabol talaga! Napakakati mo! Makati ka! Unstoppable! That is 5 kills in a row! Kumugusto ka! Hindi pwede yan! Plikan mo na! Plikan mo na! Patay! Ubos! Lumpo! Pitong namatay sa isang clash! Lima lang ang hero! Pitong namatay! Napakamalas! Lima ang hero dito! Walang hero nila pero sa isang clash pitong namatay! Napakamalas! Uminom silang pito-pito green tea! Oh no! From PH with love! Anong sabi ko sa'yo? Ano? Pinapalis mo pa ako? Yung physical damage nga. Magic! 5 ang hero! 7 ang patay! Isipin mo, 5 hero lang, 5-on-5 lang ang Dota, pero sa isang clash, 7 ang namatay sa e-home. It's magic! Wala pa silang ages nun. Napakalungkot ng buhay. Si Lina bumalik, nag-inasim, at ayun, naging pa-bebe girl. Actually, si Slark ang ginawa niya lang doon, tumbling eh. Tumalong lang siya, doon wala nga siyang damage output na binigay kasi. Wala siyang damage output. Ano kasi, nangyari nung kasi Kuya D, nakamaidas lang siya eh. Hindi pa siya handang maipagpagpaka. Akala niya ata yung kamay niya yung totoong kamay ni Handog Maidas, yung pag nahawakan magiging to. Hindi. Nakipag-outan kasi siya si Shokoy, ayun, sinaktan siya. Sa bagay, mas maliit na Shokoy siya eh. Kasi, lakas ng puso. Puso pa rin dito ang Puso tayo dito eh, 5 nga lang yung hero, 7 yung namatay. And this is actually a do or die for e-home since yung unang attempt nila sa Roshan napigilan. Namatayan sila ng 7 hero sa isang clash. 7 hero sa isang clash, ngayon ko lang nakita yun. Kumbaga, sa history ng Dota, 5-on-5 ang laban. Namatay na sila. Naka-desolator na, punit ang brief, gagawing tongkat Unkatsu. Papainumin ng tongkat Ali. Sabi ng Mineski, napatay na natin sila ng may buyback. Bigay mo na yung Roshan para maging 8 na pag binigay pa sa Viper. Si Viper, statue lang siya dun sa Statue of Liberty. Kumbaga, wala siyang ginagawa. Wala siyang ginawang matino dun. At Mineski, kasi kahit gano'ng kakunat si Viper, sa lineup ng Mineski, magiging kasing lambot ka ng lambot ng bulalo. Bulalong pinakuluan ng 3 araw. Para ako pagka malinamnam. Pero hindi maganda yung nangyari doon na naiwan ng Minengi yung ages na ko. Oh no, mga blinking sensation mga kaibigan. Goodbye hotdog. Goodbye. Adios amigo.
Nakita niya na. Naku po! Nakadeso! Nakadeso! Hindi ko Nagdalawang isip na rin siya. Pag yan, di na lang pinatulang ka niyan. Wasak ang brief mo. Teka, si Slark ba may brief? Ay. Magandang. Hindi, hindi siya nagsusot ng brief. Alam mo bakit? Bakit? Isa siyang reptile. Hindi. Kasi may... Pag mag-swimming ka ba, naka-brief ka? Si Viper ba may brief? Di ba naka-trunks ka? Pwede. Tsaka naka-ano ka? Si Viper. Nag-brief pa siya. Awit tayo. Awit yan. Hindi ko alam ang size ng brief ni Viper. Ay, nako. Hey, amigo. Nagpinapalamig. Wala na, hindi nahihirapan na sila rito. Ito si CTY mga kaibigan, kanina ko pa pinupuri pero wala pa siyang nagagawa matino sa laban natin na to. We'd like to Mantalang si Kuko meron ng hype. Like to welcome everyone to Mineski TV sa mga hindi nakakaintindi ng aming lingwahe. We apologize but we are casting in Filipino. Because we want to cater to our Pinoy friends and Pinoy people of the Pinoy Landia. Amphibian daw si Slark, dito siya reptile. Sige na, ikaw na. Oo. Ikaw na. Pero sasabihin ko na sa inyo ano sa Slark, Murloc siya ha. Murloc. Alam niyo na. Amphibian. Yung pali. Ayan o. Ayun naman pali. Nangyari sa Pinas. My God. Binabati ko pala si Kai na aircon lords na rin. Ang pinakamagandang babae sa balat ng Mineski TV. Si Kai Buhay. Lumilipad, takore. Iba trippings na ito. Naghahanap siya ng mabibiktima niya. Hindi ko alam kung pero naka-BKB na rin si ano rin. Uy, tinalunan ang naka-BKB. Sabi ko sa'yo, hindi lahat ng tumatakbo, mapapalabang ka eh. Nako, nag-stop na wala. Suicidal tendency. May suicidal tendency. Ayun si Viper Si Viper may ages. May ages siya, pero tatlong tira lang siya. Ano, tutulungan nyo. Tinalunan sa buka. Tinayo na tungtol. Aray ko, bakit? Mga kaibigan, sabi ko sa inyo, amin hindi ba atinas practice, pero masakit. Kuya, masakit. Tumatalon si Slark. Hoy ka! Mag-brief ka! Wala ka to brief! Grabe naman. Mineski dominating Iho. Cinco kamote yun, ha? 5 kamote kasi may ages. Magic! Beautiful! At everyone, sulit ang puyat, pagod, sakripisyo at ang mga bets nyo dahil Mineski is actually doing it. It's actually, the magic is real. The magic is real. My goodness, what is happening here? What is happening in the world? Is this really the time of the Pinoy Landia? The Pinoy land, the Pinoy pride. Pasikat ang Pinoy, mga kaibigan. Kasi may APEC. Kailangan magpasikat. Hindi lang dito sa Pinas, kundi sa ibang bansa. At kanina, sabi nung per series, kaya natalo daw Mineski kasi hindi sila napakita ng versatility. Continuing to drop like hell. Pero ngayon, Mineski showing all the forms you need to see. Pinakita na nila lahat ang versatility. In a very rare mistake coming from Iho. Yung Viperino, Masterino, Gudumora, wala naman siyang disable. Tapos, nag-rolling thunder. Pa Welcome to Paradise. Sinalubong siya ng tatlo. Ano nangyari? Welcome to Tondo. Oo. Goodbye, hotdog. Bubugbog ako dito, marunong ako ng kung fu. Nakita na nila, naka-BKB si, tinalunan ng Slark, bida-bida. Ano nangyari? Wala. Nga. Ayan, si Jules, ganun siya. Masama pa nun, naipit rin yung Viper. Di niya, gagawin lalaban ba tayo dito? Bakit ba ako nandito? Sabi niya, nasa gitna ako ng 5, sana gyrocopter na lang ako para may plakanon ako. Kaso Viper ako, paisa-isa lang natin ako. Alam mo, yung guys, yung Viper, ginawa niya, nangyari sa kanya, naging taga-slow. Sana nag-Beastmaster na lang siya, meron libreng baboy na taga-slow yun, hindi niya pa kailangan gumit na. May roar pa sila. Kaso Viper nga kasi siya. Kasalanan din ni Mr. Rolling Thunder. Napalaban paggulong niya, napunta siya sa Tondo. Buti nga wala siyang sinamang tropa niya. Kung may sinamang sa tropa niya, goodbye! Yung pala-palano nilang outing, magiging it's a total disaster. Kumbaga, ikaw yung mananapak, ikaw yung nasabak. Ganun yung nangyari. At nako, mukhang maganda ang gising ng mga fanboys bukas. Ang mga haterades, hindi mo na magsasalita. Kaso Viper ako, isa lang buka ako eh. Pustahan tayo dahil linggo bukas yung mga nanood dito hindi matutulog. Magpapalit lahat ng pangalan yan. Ronald.ph Mineski, I love you. Tapos mang-troll sila. Let me meet. Why will I let you meet? Because I'm Pinoy. I'm Mineski. What's up? Pasak ang panty ni ate. Hindi na brief yan. Pasak ang panty ni Lina. Ginawa
Grabe si Raging Potato, no? Pag si Bimbo, naging si Bimbo, bumalik talaga yung bumalik na tunay yung apoy. Bumalik na si... The Philippine Dynamite is real. Na Philippine Nahagis Dynamite. sa Scarborough. Nagpuputok. Ang kate. Naku, nakapulot pa ng double damage, Kuya Lon. Paano na? Paano na ito? Paano na? Paano na, Iho? IPT E-Home lineup. Yung Viper na pinakamakunat, baka mga 3 hit lang. Malungkot silang lahat. Mapapindot na lang sila ng GG. Yun yung pinakamakunat eh. Ang masama nun, yung Templar Assassin, pag pinapall inline sila. Oy, pumila kayo! Ayan na! Nako po, Kuya Lo, naghahanap na ng mabibiktima. Makati, ang Templar Assassin. Wawa sa akin kahit anong underwear mo. Pag etong Templar. Dapat pag may Templar Assassin. Ayan na! Nako po! Easy ka lang kung hindi masyado kang kabado. Nanostra ko na. Walang item to. Nanostra ko na. Butas ang brief ni... Uy, tumalon yung start. Pero nandito yung mga tropa. One hit ka! Lumapit ka na. Parang awa mo na. Pero there's a cooldown coming in. Uy, tumama yung ulti. Tumama sa 3. Patay! Pero hindi. Nakadodgeball. Mali naman na pinili ni Jay doon. Kung pinunit niya yung brief ng Dazzle doon. Tapos ng Dota 5. Eto na. Dota 5. Dota 2 pa lang. Huwag ka magkakatol. Ganun nakalakas yung damage siya pang Dota 5. Patay! Dota 5 na! Dota 5 hindi! RIP! Aray ko ba? Yung RIP! Ano mas masakit sa Aray? RIP! RIP! Diretso na sa hukay yun, pre! Umari ka palang diretso ka na sa rest in peace! RIP! My God. Oh my God! Mineski! Sabi ko nga sa mami ko, magkakas ako kasi maganda po pakiramdam ko. Maganda pakiramdam ko para sa Mineski. Nako. And Mineski. Di malala pag Rolling Thunder eh. Nako, patay! Nastalunan na naman si Lina, oh! Si Lina, gumugusto. Gumulong na naman, oh! Gumulong na naman! Wasa kang Gumulong para mamatay! Di Laguna, pero buhay! Buhay! Si Standard! Nakukuha ni Messi! Natanim pala, mga kaibigan! Oh my G! Hindi makabalik sa airport, natanim pala sila. Sinalo Grasa! Minus pa more! GG! Mineski taking down E-Home 2-0, and this is Pinoy Invasion. Dota Magic. Beautiful. The Pinoy Magic. I love you. Oh, Hater Rage. Ayan na, pumalakpak na buyo. Give me a slow clap. Give me some clapping, yo. Beautiful. Beautiful clapping. And Magic Man nagsabay. Magic Man. Pakita na tayo dyan sa screen. And sulit ang puyat, ang pagod, ang paghihirap, sakripisyo. What a game, mga kaibigan. Now you see Mineski beating old-timers alike, pre. At this is on a best of 3 series, Kuya Eddie. Walang chamba dito. Walang chamba. Yan ang ano dyan. At kung saan nagsimula, started at the bottom. Kung saan nagsimula ang laban, doon din magtatapos ang winners bracket lon. Alam mo bakit? Oh, Magic! Ayan na. Na? Nakita yun. Sino yun? Sino yung poging yun, Kuya Eddie? Saan? Ay, angat nga natin, madam. Yung kanina, may nakita natin yun eh. Pero alam nyo, mga kaibigan, is this the end of our coverage? I think. Oh, for now. Pero, mapapakas tayo